Sa hapon na ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 22, verses 34 through 40. At basahin po natin sa Tagalog ng sabay-sabay ang salita ng Panginoon. Nang mabalitaan ng mga Pariseyo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo, nagtipon-tipon sila. Isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ay nagtanong kay Jesus upang subukin siya. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalaga at pangunahing utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In my last four sermons, I preached about loving God and loving the church and loving Jesus. Doon sa mga apat na nakaraang sermon po ni Pastor, pinag-usapan po, itinuro po niya yung pagmamahal sa Diyos, una, pagmamahal sa simbahan, at ang pagmamahal kay Jesus. Today, I'll summarize those messages and talk about God's love for our brothers and neighbors. Ngayon naman po, ibibigay po ng ating pastor ang buod, yung summary ng mga mensaheng ito at ibabahagi niya po ngayong hapon yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating mga kapatid at sa ating mga kapitbahay. Firstly, love God. Unang-una, mahalin ang Diyos. Loving God means obeying His word. Ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod sa Kaniyang salita. Why should we obey God? Bakit nga ba natin kailangan na sundin ang Panginoon? John chapter 1 verse 1 says, in the beginning was the world, and the world was with God, and the world was God. Ang sabi po sa John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. And John chapter 14 verse 15 says, if you love me, keep my commands. At ang sabi naman po sa John 14:15, kung mahal niyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Secondly, love the church. Pangalawa naman po, mahalin ang simbahan. The church is God's house and the body of Christ are bought with His blood. Ang simbahan po ay ang tahanan ng Diyos at ito po ay ang katawan ni Kristo na binili niya sa pamamagitan ng kaniyang dugo. The Bible tells us the church is Jesus' body. Ang sabi po ng Biblia, ang church daw po, ang simbahan daw po, ay ang katawan ni Kristo, ni Panginoong Yesus. 1 Timothy chapter 4 verse 15, Acts chapter 20 verse 28, Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. Sabi po yan dun sa mga nabanggit na verses ni Pastor. So, love and dedicate yourself to the church. Kaya nga po, mahalin po natin ang simbahan at italaga po natin ang ating mga sarili sa simbahan. Thirdly, love Jesus. Pangatlo, mahalin si Jesus. Jesus is God's only beloved Son. Si Jesus po ang pinakamamahal na bugtong na anak ng Diyos. Only those who believe in and love Jesus as their Savior will have eternal life and become God's children. Ang mga tao lamang po na naniniwala kay Jesus at nagmamahal sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at tatawaging mga anak ng Diyos. Fourthly, love your brothers and sisters. Pang-apat naman po, mahalin ang inyong mga kapatid na babae at lalaki.
Brothers are God's children saved by Jesus' blood. Ang mga kapatid po ay ang mga anak ng Diyos na iniligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. God wants His children to love each other. Gusto po ng ating Diyos na magmahalan ang kaniyang mga anak. 1 John chapter 4, verse 20 to 21 says, "If you don't love your brother, you don't love God." Sinasabi po sa 1 John 4:20 to 21, kung hindi mo mahal ang iyong kapatid, ay hindi mo rin mahal ang Diyos. Therefore, those who love God must love their brothers. Kaya nga po, ang mga taong nagmamahal sa Diyos ay kinakailangang mahalin din nila ang kanilang mga kapatid sa simbahan. Lastly, love your neighbors. At sa pangwakas naman po, mahalin mo ang iyong mga kapitbahay. Neighbors in the Bible are everyone, including those who don't yet believe in Jesus. Ang mga kapitbahay po ayon sa Biblia ay ang lahat ng tao, kasama na rin po yung mga tao na hindi pa naniniwala sa Panginoong Hesus. Those who don't believe in Jesus are spiritually lost and slaves of Satan. Yung mga tao po na hindi pa sila naniniwala sa Panginoong Hesus, ang kanila pong mga kaluluwa espiritu ay naliligaw at sila po ay kasalukuyang alipin ni Satanas. So, while they live in this world, they opposite God and dislike the church. Kaya nga po, habang sila po ay namumuhay sa mundong ito, tinututulan at nilalabanan po nila ang Diyos at ayaw po nila sa simbahan. And when they die, they will have no choice but to go into the eternal fire of hell with the devil. At kung sila naman po ay mamatay, wala na po silang pagpipilian, kundi ang mapunta sa walang hanggang apoy ng impyerno na kasama ang diablo. Why did Jesus tell us to share the gospel with them? Bakit nga ba inutusan tayo ng Panginoong Hesus na ibahagi sa kanila ang ebanghelyo? And why did He tell us to love them, to save them? At bakit tayo sinabihan ni Hesus na mahalin natin sila at iligtas natin sila? Jesus' blood shed on Golgotha forgives all sins. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay dumanak sa Golgotha para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Anyone who believes in this can receive salvation. Ang sino mang maniwala dito ay makakatanggap ng kaligtasan. John chapter 3 verse 16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Sinabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And Acts chapter 1 verse 8 says, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." At sinabi naman po sa Acts 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Jesus said that anyone who believes in Him can be saved and born again as a child of God. Sinabi po ni Jesus na ang sino man ang maniwala sa Kanya ay maliligtas at ipapanganak muli bilang anak ng Diyos. So many apostles have spread this gospel, leading many to salvation. Kaya nga po, maraming mga apostol ang ipinangalat ang ebanghelyong ito na nagdala ng kaligtasan sa napakaraming tao.
So, Suji Sansung Church also obeyed this command of God's love. At ang church po sa Korea, ang Suji Sansung Church, sila po ay sumunod sa utos na ito na mahalin ang Diyos. And the missionaries came to the Philippines and built a center and established the church and the school. Kaya nga po, maraming mga Korean missionaries mula Suji Sansung Church ang pumunta po dito sa Pilipinas at itinayo po ang center na ito at itinatag po ang simbahan dito, pati na rin po ang paaralan. And we are spreading this good news. At ito pong magandang balitang ito ang ipinapamahagi ng mga misyonaryong Koreans. Through this love, you too can become children of God and hope for heaven. Dahil po sa pag-ibig na ito, kayo po na narito ngayon ay naging anak ng Diyos at nagkaroon tayo ng pag-asa para makarating sa langit. This is God's command to love your neighbor. Ito po ang utos ng Diyos na mahalin natin ang ating mga kapitbahay. If anyone who your family or friends doesn't believe in Jesus correctly, Kung meron pa po sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan, na hindi po tama o wasto ang pagkakakilala sa Panginoong Hesus, they face eternal punishment in hell with Satan. haharap po sila ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno kasama si Satanas. Now that we know the correct gospel, Ngayon po, na alam na natin ang tunay na ebanghelyo. we must share it with those whose family and friends don't fully believe in Jesus. Kailangan po nating ibahagi ang ebanghelyo para doon sa mga kapamilya natin at kapatid at kamag-anak at mga kaibigan na hindi pa tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus. This is true neighborly love. Ito po ang tunay na pagmamahal sa kapitbahay. This is the conclusion. Ito po ang konklusyon. God blesses those who love Him and love the church and love Jesus and love their brothers and neighbors. Ipinagpapala ng Diyos ang mga taong nagmamahal sa Kanya, nagmamahal sa simbahan, nagmamahal kay Jesus, at nagmamahal sa kanilang mga kapatid at kapitbahay. This is our life's purpose and direction. Ito po ang layunin at direksyon ng ating buhay. If life feels hard or unclear or painful, Kung ang buhay po natin ay parang mahirap, malabo, o may mga kasakitan tayong nararamdaman, start loving God and the church and Jesus and your brothers and neighbors as obeying the Bible. umpisahan po nating mahalin ng Diyos, ang simbahan, si Jesus, ang ating mga kapatid, ang mga kapatiran at kapitbahay bilang pagsunod sa Biblia. God will bless you and bring unimaginably joy into your life. Pagpapalain po tayo ng Panginoon at bibigyan niya tayo ng kaligayahan na hindi natin lubos maisip dito sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah.